Ang mga weapons na ginamit ni Imu, ang Void Blade, ang Naginata, ang Wrecking Ball ay ang mga weapon na nasubjugate or nakuha niya sa 20 sovereigns nang maging kakampi niyang mga ito kontra kay Joyboy sa Void Century. At ang lahat ng ito ay may kakaibang kani-kanilang sariling mga features, sariling mga overpowered abilities tulad na lamang ng mga weapon na nakakain ng Devil Fruit. At hindi lang yan, dahil napakatagal na itong nasa kamay ni Imu, infused na rin ito with overwhelming amount ng Conqueror's Haki. Which means, ang nakita natin na napakadaya na Void Blade na may anti-life features na kayang tuyutin, kayang mag-cause ng paggalagas ng mga puno or maging ng lifespan ng target nito, hindi lang yun ang weapon ni Imu. Marami pang iba na may ganong klase ng overpowered features na weapon na nakatago sa kanyang arsenal. Kung natatandaan nyo pa guys, all throughout the fight sa Elbaf, magmula nang dumating itong si Imu, napakarami na ng iba't ibang weapon ang sinasamon, ginagamit, at pinagpapalit-palitan niya depende sa kung anong sitwasyon. At isa na nga dito ang Void Blade na pinaka-recent niyang ginamit. Overpowered, kayang pumatay possibly ng kahit na sino within just contact. Pero hindi nga natin alam guys kung yun lang ba talaga ang mga weapons na pwede niyang gamitin. Dahil nakita natin, ang weapon na yun nagtatransform, nagiging prowler, pumapasok sa black flame of ring na nasa likod niya, pwede niyang ibalik, pwede siyang kumuha ng panibago as if mayroon siyang backpack sa likod na sobrang dami ng laman na sandata. Kaya ang tanong, nangangahulugan ba ito na parte ito ng kanyang Devil Fruit ability? I think not. Dahil kung oo, napakadaya, napakarami naman ang features ng ability niya. Kung i-consider na natin ang Black Flames, bakit mapapasama pa doon ang mga weapon na may ganitong klase ng feature tulad na lamang ng anti-life? Chances are ang mga weapon na ito ay hindi nasakop ng kanyang sariling Devil Fruit, bagkus ang mga weapon na ito ay binuong weapon na pwede niya lang kunin at itago sa kanyang storage. Pero saan naman kukuha itong si Imu ng ganon kadaming overpowered weapons? Literally, bawat isa sa kanila kayang pumatay ng mga Devil Fruit users, lalong-lalo ng Void Blade guys. Saan ba ito pwedeng manggaling? Syempre, sobrang dami ng possibilities considering na siya nga ang King of the World. Kalahat ng gusto niyang kunin, pwede niyang kunin basta-basta. Pero natatandaan niyo pa ba guys? Sa Empty Throne, sobrang dami dong mga weapons. And actually, ito daw ay ang mga weapons ng 20 sovereigns ng first 20 kings ng ancient kingdoms na naging kakampi na sumapi dito kay Imu. At ang mga sandatang ito ang nagsisimbolize ng kanilang pagiging under ng world government. And chances are, ang mga weapon na ito ay lahat overpowered na may kani-kanilang sariling abilities. Oo, pwede nating sabihin na back then, hindi pa sila ganun kalalakas at hindi pa ganun kadami ang merong Devil Fruit. Pero sige, consider natin yon. Pero tandaan nyo guys, kung paano nabubuo ang mga Black Blades, ang mga Supreme Grade Blades, one of the ways para makapag-create ng ganun kalakas na kategory ng weapon ay ang pagbubuhos, paglalagay ng immense na amount ng Conqueror's Haki sa isang sandata for a very long time. By then, magiging overpowered ang sandatang yon. Tulad na lamang ng Yoru ni Mihawk, tulad na lamang ng Shusui nitong si Ryuma. At kung iisipin nyong mabuti, napakatagal nang nabubuhay ni Imu guys. Over 800 years ago na siyang nabubuhay. Meaning, ang mga sword na ito na nasa Empty Throne ay napakatagal na ring nasa kanyang poder guys. Which means, si Imu meron din namang advanced Conqueror's Haki na nakita na natin sa laban niya sa Elbaf. Hindi imposible na all throughout this time, binubuhusan niya ng overwhelming amount ng Conqueror's Haki ang lahat ng weapons na ito. At baka magulat na nga lang tayo, ang mga weapons na ito, kapareho na ng kategory ng Supreme Grade Blades na ginagamit niya kontra kay Loki at kay Luffy. Dahil to be honest, it is not impossible. Magtataka ba kayo kung ang Void Blade ay isa sa Supreme Grade Blades? Of course hindi, dahil mismo ang features pa nga lang nito overpowered na. Pwede din naman guys na oo, hindi ito kasing OP, kasing lakas ng mga Supreme Grade Blade, pero ang lahat ng mga weapons ng mga sandata na yon na nakalagay sa Empty Throne ay binigyan ni Imu ng kani-kanilang mga Devil Fruit abilities. Hindi yun imposible guys, considering all throughout this time lalong-lalo na nang ma-reveal si Shamrock
alam natin na maging inanimate objects, mga pagkain, mga sandata, mga animals ay pwede nang bigyan ng kanilang sariling devil fruit tulad na lamang ng Cerberus ni Shamrock. Ngayon sabihin na natin guys na mayroong 20 na choices itong si Imu, or sabihin na natin 19 lang dahil hindi nga lahat ng sovereigns ay pumayag tulad nitong si Vivi, kaya meron siyang 19 na choices kung anong weapon ang gagamitin niya. Sobrang immense ng flexibility niya sa pakikipaglaban. This explains kung bakit napaka-versatile niya. Long range, short range, pwede siyang gumamit ng kahit na ano. Just imagine na nagtataglay ka ng 19 na iba't ibang devil fruit na pwede mong gamitin ng sabay-sabay dahil inilagay mo yon sa iba't ibang mga sandata. Chances are, nagagawa niya nga ito at naisip niya itong i-pull off since ang ability niyang original, ang kanyang Black Flames, ang Omen ay nagbibigay sa kanya ng ability na kunin ng mga weapons na yon sa kanyang storage. Dahil nakita naman natin pinagpapalit-palitan lang niya ang kanyang mga weapons sa likod ng kanyang Black Ring of Flame. Kaya naman kung totoo ito, masasabi natin na napakalupit niyang mag-utilize ng kanyang sariling ability. Hindi lamang sa offense, hindi lamang sa defense, kung hindi, ginagawa niya pa itong parabang storage. This could be one of the reasons kung bakit sobrang hirap labanan at talunin itong si Imu. In every single scene, in every single circumstance, meron siyang magagamit na weapon na angkop sa kung anumang sitwasyon yon. Kung kailangan niyang gumamit ng weakness ng target niya, meron siyang 19 choices. Kung kailangan niyang humanap ng weapon na aangkop sa gusto niyang gawin, sobrang dami niyang pagpipilian. Na literally kung iisipin nga natin guys, oo may mga OP na devil fruit tulad na lamang ng Zoan na Nidhogg, tulad na lamang ng Sun God Nika. Pero kung kakalaban sila ng 20 devil fruits, 20 guys dahil maliban sa 19 na weapons, devil fruit pa ni Imu at ng napakalupit niyang strategical thinking at battle IQ, hirap talaga silang manalo dito. Honestly, one of the things na palagay ko magiging chance nila para makasurvive at para hindi talaga sila pagpapatayin ng lahat ni Imu sa loob ng Elbaf is the fact na para bang may limitasyon nitong si Imu. Nakita natin guys, nang mag-appear si Imu sa Orust Castle, para bang hindi siya nasa perfect condition. Bago pa nga ipakita ang kanyang tunay na itsura, nagsuka pa siya ng dugo sa loob ng throne room kung saan namatay si Harald, kung saan naroroon ang pentagram. Which means, something is definitely wrong. Chances are, ang isa sa limitasyon ni Imu ay hindi siya pwedeng umalis sa Holy Land ng Marijoa sa Pangaea Castle. Rason kung bakit, para bang nagkakaroon siya ng withdrawals. At baka nga, bago pa niya completely mapatay ang lahat ng mga Straw Hat, ang lahat ng mga Giants, ay maubusan na talaga siya ng oras at kailanganin niya nang bumalik sa Holy Land ng Marijoa, na kung saan nabanggit nga din guys na may napakalaking kaguluhan na even up until now hindi pa natin alam. So after this conflict sa Elbaf Kingdom, sigurado ako na makikita naman natin ang POV ng Holy Land ng Marijoa. At kung sino man, kung anong grupo ng pirates, kung anong organisasyon ng umaatake dito. Pero huwag kayong mag-alala guys, although dito nagtatapos ang video, bukas na bukas, Tuesday ay mag-release na natin ang spoilers para sa chapter 1189 ng One Piece. Para ma-notify kayo pagka-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo na ang bell button. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.